Mga kaibigan, welcome ulit sa ating channel, kung saan tayo'y nagbabahagi ng mga kaalaman at kwento mula sa banal na kasulatan na magpapalawak ng ating isipan at magpapatibay ng ating pananampalataya. Sa araw na ito, maglalakbay tayo pabalik sa panahon ng mga Nephilim. Ang mga nilalang na nabanggit sa aklat ng Genesis, na kadalasang pinaniniwala ang higanteng nilalang, o mga anak ng Diyos at ng mga anak ng tao. Samahan niyo ako sa pagtuklas sa mga misteryong bumabalot sa mga Nephilim, at alamin natin ang kanilang mga kahangahangang kwento ayon sa Biblia. Ang Nephilim ay isang terminong lumitaw sa Biblia, partikular sa aklat ng Genesis. Ang mga ito ay kadalasang pinaniniwala ang higanteng nilalang o mga anak ng Diyos, at ng mga anak ng tao. Sa pagtalakay sa konseptong ito, masusuri natin kung ano nga ba ang Nephilim, ang kanilang pinagmulan, ang panahon kung kailan sila nabuhay, kung mayroon pa bang nabubuhay na Nephilim, at ano ang mga aral na mapupulot mula sa kanilang kwento. Sa proseso, titingnan din natin ang mga bersikulo mula sa Biblia na tumutukoy sa kanila. Ang salitang Nephilim ay unang lumitaw sa Genesis 6 talata 4. Ayon dito sa Genesis 6 talata 4, noong panahong iyon, at maging sa sumunod pa, may mga Nephilim sa lupa. Ito'y nang makisama ang mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao, at sila'y nagkaanak. Sila ang mga makapangyarihang tao, noong unang panahon, ang tawag sa kanila ay mga tanyag. Dito inilarawan sila bilang mga makapangyarihang tao, noong unang panahon, mga tanyag na nilalang bunga ng pagsasama ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ito ay nagresulta sa paglitaw ng isang lahi ng mga nilalang na may kakaibang lakas at tangkad. Ang interpretasyon sa kanilang pinagmulan ay iba-iba, ngunit karamihan ay sumasang-ayon na ang mga anak ng Diyos ay tumutukoy sa mga anghel na pinili ang makisama sa mga mortal na kababaihan. Ang mga Nephilim, ayon sa salaysay ng Biblia, ay hindi lamang nabuhay bago ang baha na naganap mga 4,000 taon na ang nakalilipas, kundi maging pagkatapos nito. Muli silang nabanggit sa aklat ng bilang, lalo na sa mga talatang 13 talata 30 hanggang 33, sa isang pangyayaring kung saan inilarawan sila bilang mga higanteng nakita ng mga espiya na ipinadala ni Moises, upang tuklasin ang lupain ng Kanaan. Ayon sa salaysay, ang mga espiyang ito ay nagulat ng kanilang nakita, na nagpapahiwatig ng muling paglitaw ng Nephilim matapos ang malaking baha. Sa bilang 13 talata 33, partikular na sinabi, at doon kami nakakita ng mga Nephilim, ang mga anak ni anak, na nagmula sa mga Nephilim, at kami sa aming sariling paningin ay parang mga balang, at gayon din kami sa kanilang paningin. Ito ay nagpapahayag na ang mga espiya, ay nakakita ng mga nilalang na may kakaibang tangkad at lakas, na nagdulot sa kanila ng matinding takot at pagkamangha. Ang paglalarawang ito ay nagbibigay diin sa pambihirang pisikal na katangian ng Nephilim, at ang kanilang presensya sa Kanaan, na siyang lupang ipinangako ng Diyos sa Israel. Sa kabila ng kanilang kakaibang pinagmulan at pambihirang lakas, walang makabagong ebidensya o dokumentasyon na nagpapatunay na may nabubuhay pang Nephilim sa kasalukuyan. Ang kanilang pag-iral, ayon sa naitala, ay bahagi na lamang ng mga sinaunang teksto tulad ng Biblia. Ang kwento ng Nephilim, mula sa kanilang paglitaw bago ang baha hanggang sa muling pagbanggit sa kanila sa panahon ng pagtuklas sa lupain ng Kanaan, ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at pagtataka sa marami, lalo na sa mga nag-aaral ng sinaunang mga teksto at ang mga misteryo ng nakaraan. Ang kwento ng Nephilim ay nagpapakita ng panganib ng labis na kapangyarihan at ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kabanalan sa harap ng tukso. Ito rin ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay may plano at kontrol sa lahat ng bagay, kahit na sa harap ng kaguluhan at kasamaan. Mula sa Genesis 6 talata 4 hanggang sa bilang 13 talata 33, ang mga bersikulong ito ay nagbibigay liwanag sa misteryosong pag-iral ng mga Nephilim at ang kanilang epekto sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang pagkawala ng mga Nephilim ay direktang bunga ng malawakang baha na inilunsad ng Diyos upang linisin ang mundo mula sa kasamaan. Bagaman may mga ulat na nagpapahiwatig na mayroon pang Nephilim matapos ang baha, ang kanilang bilang at impluwensya ay malaki nang nabawasan.
Ang kanilang pagkawala ay simbolo ng pagtatapos ng isang panahon at ang pagsisimula ng bagong yugto sa kasaysayan ng sangkatauhan, kung saan nagbigay ang Diyos ng bagong pagkakataon sa tao para sa isang mas mabuting buhay sa ilalim ng kanyang patnubay. Sa pag-aaral ng kwento ng Nephilim, maaari nating makita ang patuloy na tema ng pakikibaka sa pagitan ng mabuti at masama, at ang kahalagahan ng pagpapakumbaba at paghahanap sa kalooban ng Diyos. Ito ay nagtuturo sa atin na ang paghahangad ng kapangyarihan, at ang paglabag sa mga hangganan na itinakda ng Diyos, ay may malubhang kahihinatnan, hindi lamang para sa mga individual kundi para sa buong sangkatauhan. Ang kwento ng Nephilim ay isa sa mga pinaka-intriguing at misteryosong bahagi ng Biblia. Nag-iwan ito ng maraming katanungan at nagbibigay daan sa malalim na pagbulay-bulay at pag-unawa sa ating kasaysayan at espiritualidad. Maraming salamat, mga kaibigan, sa paglalaan ng oras upang samahan ako sa pagtuklas sa kwento ng mga Nephilim. Sana ay nakakuha kayo ng bagong kaalaman at inspirasyon mula sa ating pag-uusap ngayong araw. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento ngayon, at nagnanais pa kayong matuto, at mag-explore ng higit pang mga kwento at aral mula sa banal na kasulatan, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang all bell button upang kayo ay palaging updated at makatanggap ng notifications na tuwing may bagong videos tayong inihahandog para sa inyo. Magkomento rin kayo ng inyong mga katanungan o mga kwentong nais niyong pag-usapan natin sa mga susunod na videos. Muli, maraming salamat sa pagiging bahagi ng ating munting komunidad. Naway patuloy kayong pagpalain. Hanggang sa muling pakikinig dito sa aming channel mga kaibigan.